Si Debbie ay undecided. Sabi niya, Dear Tita L, gusto po ng boyfriend ko na magpatattoo kami sa mga ankle area namin o dun sa bukong-bukong area. Ipatattoo daw namin ang name ng isa't isa. Name ko sa ankle niya, tapos name naman niya sa ankle ko. Kung may extra budget daw, baka pwedeng pati picture namin ay ipatattoo namin sa aming mga bukong-bukong. Hindi ko po alam ang isasagot ko, Tita L. Confident naman po ako sa relationship namin, lalo na't 8 years na rin kami and going stronger. Pero what if hindi pala kami magkatuluyan balang araw? What to do, Tita L? Undecided, Debbie. Debbie, alam mo, marami namang ibang paraan para maipakita nyo ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Matuto na tayo kay Claudine Barreto. Ay nako! When she was younger, remember she had a Tweety Bird tattoo. At yun dahil sa kanyang love at that time na si Mark Anthony Fernandez. Nag-break. Akala rin nila forever and ever na. Nag-break. Ano nangyari? Pinalaser. Pinalaser niya, pinabura niya ang kanyang tattoo. Or ang kanyang tato. Ayun Tagalog, tato. Pinabura niya yung tattoo niya. O, di ba? Yung kanyang tat. So, meron pang ibang ways para ipakita niyo ang pagmamahal sa isa't isa. Siguro magkaroon na lang kayo ng commitment ring. Bili na lang kayo ng commitment ring at doon nakailagay sa loob nung singseng ang mga pangalan ninyong dalawa. Instead of nasa balat ninyo. Di ba? Mas maganda siguro sa ibang paraan nyo na lang ipakita yung pagmamahal ninyo. A commitment ring, a necklace, at least kahit pa paano magkawalaan man kayo, kahit pa 8 taon na kayong together, hindi natin hawak ang hinaharap. 'Di ba? At least kung hindi yan nakatattoo or permanent sa balat mo, wala tayong pagsisisi. Kasi, mamaya, nag-asawa ka na, nandun pa rin yung pangalan niya sa balat mo. Di ba parang ang very offensive naman yon sa magiging partner mo, sa iyong future significant other. So, better na wag na lang permanent sa balat. At mahal din ang palaser, ha? Opo. 'Di ba? Carry ba yun? Ganun na lang. Huwag ka nang maging undecided, Debbie. Go for it. Say no. 'Di ba? Okay, next. Sabi ni Maggie, ayan, Dear Tita L, sked po kaming magjowa na mag-spend ng bagong taon sa Tarlac with my family. Last year kasi nag-spend naman ako ng New Year celebration sa kanila sa Laguna. Pero darating daw kasi ang brother niya from Dubai ngayong katapusan ng December at bihira lang daw silang makumpletong magpamilya sa bagong taon. Gusto niyang sa kanila ulit ako mag-spend ng New Year pero umaasa naman ako at ang family ko sa Tarlac na sa amin kami mag-spend ng bagong taon. What to do, Tita L? Naguguluhan, Maggie. Maggie, huwag ka na maguluhan. Magjowa pa lang naman kayo, di ba? Bakit ba tayo nagkakaroon ng ganyang problema? Well, actually, yan talaga yung common. Huwag ka mag-alala. Hindi lang naman ikaw ang nagkakaroon ng ganyang klaseng dilema kapag holiday season or Christmas and bagong taon. Kadalasan talaga, pag magjowa pa lang, dyan nagkakaroon ng challenge, yung hatian, Pasko at bagong taon. But, since special yung kaso no ni jowa mo na minsan lang sila mabuo tuwing bagong taon at ikaw naman umaasa rin ang pamilya mo na ikaw ay doon magbagong taon kasama ng jowa mo, di pass muna kayo this year. Doon siya sa pamilya niya at ikaw doon sa pamilya mo. 'Di ba? Magjowa pa lang naman kayo, hindi kayo mag-asawa. Ano ba naman yung isang New Year that you spend New Year o pagsalubong ng bagong taon separately? Huwag na tayo maniwala na just because you weren't together during New Year, magkakahiwalay tayo. Ano ba? 2025 na? Naniniwala pa kayo sa ganun? Pag nagloko, maghihiwalay. Huwag nakahanap ng iba, maghihiwalay. Pero just because hindi kayo magkasama sa pagsalubong ng bagong taon, maghihiwalay kayo, tama na, magte-2026 na. Ba tayo naniniwala pa sa ganon? Bagay, maraming fake news, naniniwala din tayo doon. Pero pwede
pwede naman kasi, di ba, sige, if that is very important to you, di sige, dyan ka dahil importanteng magbonding kayo ng kapatid mo. Tsaka na lang tayo magkita. For example, spend the New Year with your brother and the rest of your family. After the New Year, after the holidays, di kung nandyan pa yung kapatid mo, ipakilala mo ko. Hindi ba? At ikaw naman, dahil looking forward ka rin because last year you missed your family, right? Sa pagsalubong ng bagong taon, na-miss mo ang pamilya mo. Di ikaw doon ka sa sarili mong pamilya sa Tarlac. Walang problema, hindi ba? Next year, kung kayo pa, bawi na lang. 'Di ba? Marami pa namang mga special occasions that you can be together with his family or with your family. But for this year, sa pasalubong nyo ng 2026, di wag muna kayo magsama. Because sabi nga nila, 'di ba, absence makes the heart grow fonder. Ooh. Okay, next. Ano ba ito? Si Lalaine, sabi niya, Dear Tita El, modesty aside, generous po ako sa pamilya ko, lalo na't ako ang breadwinner sa amin. Dahil limited lang ang budget ko, hindi ko po alam kung kailan ko pa kung kailangan ko pa silang regaluhan ngayong Pasko o bumili ako ng phone for myself dahil may mga crack na ang telepono ko. Siguro naman deserve kong regaluhan ang sarili ko this Christmas, 'di ba? Tama po ba ang desisyon ko, Tita El? Generously yours, Lalaine. Lalaine, na napaka-generous, baka gusto mo kaming idamay dito sa shoutout. Ilang lang naman kami dito, wala pa kaming 10. Charing! Okay, Lalaine. I think parang nagtatanong ka lang sa akin because gusto mo nang may kakampi ka. But I think you really made up your mind that you really want a phone for yourself this Christmas. Am I correct? Correct! Ay, charing. Hi, Chris! Okay, sa tingin ko naghahanap ka lang ng validation, te. Dinamay mo pa ako Pero sa tanong mo na siguro naman deserve ko na regaluhan ang sarili ko this Christmas, the answer is yes. Hindi ba? If you've been generous enough the whole year round sa iyong pamilya, lalo na ikaw pa ang breadwinner, number 1, pera mo naman yan Hindi ba? Number 2, minsan mo lang isipin yung sarili mo. The whole year, sila ang laging priority, sila ang laging una bago ikaw. This Christmas, hindi naman siguro maging masama na maging kahit papano selfish just for once. Pwede mo naman silang regaluhan ng hindi masyadong bonggang gifts and then bumawi ka na lang sa mga birthday nila or kahit walang okasyon on a certain weekend di ba, magpa-deliver ka ng bonggang masarap na pagkain. It doesn't have to be a special occasion for them to for you na ipakita mo yung generosity mo, hindi ba? Number 3, ganito. Kapag feeling mo may magtatampo ching-ching dahil nag-e-expectorant, mga expectorant, alam nilang re-regaluhan mo sila ng bongga ngayong Pasko, sabihin mo na lang hindi masyadong bongga yung Christmas bonus namin Kaya pasensya na, ito na lang muna ha. Babawi ako sa inyo sa mga birthday ninyo. Tas alam nyo, kahit na hindi masyadong bongga yung Christmas bonus namin, ang swerte ko naman, napanalunan ko to sa Christmas party Diba? Wala kang na-offend. Meron ka pang bagong phone. Kasi nga naman, kung crack-crack na yan, paano mo sila matetext? Kunyari, na-booking. Kunyari, you decided na to tell them the truth. Sabihin mo ganito, paano ko kayo message? Paano ko kayo mabibideo call? Kung baku-baku na yung mga pagmumukha nyo at hindi ko na kayo marinig at hindi ko kayo maintindihan, kailangan ko ng bagong phone. Hindi ba? Okay, dahil dyan, paraffle natin ang bulok nating telepono. Diba? Ang mananalo, siyang magpapaayos. Bunot. Congrats, bunso. Ganon. Diba? Okay? So, Debbie, Lalaine, and Maggie, sana nakatulong kahit papano. Mga kapatid! Dito tayo sa totoo. Yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TRUENETWORK
PH. O, like, share, follow, subscribe para bongga talagang level sa atin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.